Actually po, yung usapan po nila is, I think, estimated pa kung talagang matatapos na or gusto na nilang tapusin yung war. Yung salita ni Trump na ayaw niya na ng war, tapusin na, ayaw niya na salita ng bomba laban sa Iran is, I think, enough na po sa kanya. Opo, ma'am. Last February, March, ayun po yung kasagsagan. Nito po, ma'am, mas tahimik na po. Tahimik na si Israel. Wala na din pong masyadong nare-receive sa part ng North kasi yun po yung last month po. Yun po yung binabato ni Lebanon. So sa ngayon po, ma'am, as of now, napakatahimik po sa Israel ngayon, ma'am. Para po dito, ma'am, sa Israel, kung tutuusin po, ayaw po nila na sana is may tambay ulit or kasi pag na-stop po kasi yun na naman yung way ni kabilang panig na gagawa ng nuclear bomb. So kung tutusin, ayaw po ni Israel na wag mag-stop kasi pag in-stop natin, so tuloy-tuloy na naman yung gagawin nilang nuclear bomb. So parang ayaw po nila. Pero as of now, ma'am, siyempre po, mas gusto pa rin nila yung tahimik. Yun po yung usapan nila ni Trump. So nananaig pa rin po yung katahimikan dito, ma'am. Opo, ma'am. As of now, ma'am, malapit pa ako sa Gaza ngayon. Andito pa ako sa part ng South, sa Netivot. So I think wala pang kalating oras. Gaza na po. So tahimik po, napakatahimik po ngayon. Wala po kaming masyadong naririnig na wala pong masyadong nare-receive na something na, ay, may dumumdum or something na, oh, mag-ingat kayo kasi nandito. Wala po, tahimik po. Kasi nasa South ako ngayon, ma'am, so napakatahimik. Tahimik po ngayon sa Gaza, ma'am. Hindi kagaya po doon sa Lebanon na mas delikado po sa North kaysa South ngayon, ma'am. Mayroon po kasi kaming application, ma'am, na alam po namin kung saan po yung tamang or saan po tumatama yung bomb na yung missiles. So alam namin kung asan banda. May nare-receive po kami sa application po na yon. So updated pa rin po kami kahit wala sa amin banda yung missiles na natatama sa amin, ma'am. Meron po yung last 3 weeks po. Ayun lang naman po yung na-receive namin 2 beses. Pero as of now po, wala na po kasi nagkausap na po sila na mas okay na yung tama na ceasefire. So stop ceasefire po. Nung nakaraan, ma'am, 12 days po ata silang merong argue about po sa Lebanon, about sa North. Pero now po is stop based po kay US na mas gugustuhin pa niyang stop the war kasi mas maraming maapektuhan sa pangyayari pag pinagpapatuloy po ang war. Safety po ngayon, ma'am, kasi labas pasok kami sa North. Labas pasok sa South po. Nasa South po kasi nakakalito. Nasa South po kami ngayon ni Lola, ma'am. So safe po. Pumupunta kami sa ibang lugar. Sana next week po nasa South din po ako sa may Red Sea. So may ano naman, ma'am, may marireceive naman namin kung hindi kami pwedeng ipagpatuloy yung vacation namin. So ayun po, ma'am, as of now po napaka-safe po si Israel, ma'am. Pero kung tutusin, ayaw na po nila sana na stop na naman to kasi gagawa na naman yung si Iran ng nuclear. So parang ayaw nila, pero as of now, ma'am, safe po ang Israel, ma'am. Sa embahada, ma'am, sa embassy, wala naman po. Basta mag-ingat po. Kahit nasa labas naman po, hindi po sila nakakalimot na mag-abiso sa amin na kahit saan man kayo magpunta, laging mag-iingat, laging wag pabayaan kung saan man kayo magpunta. Kasi kung tutusin, kahit saan man naman, ma'am, is delikado. So kailangan po maging active ka lang kung saan ka pupunta, ma'am, kahit saan po. Ayun po, ma'am. Kasi may mga iba-ibang lahi po dito. So ingatan pa din po natin ang sarili natin, ma'am. Ayun po yung embassy dito, ma'am. Para sa akin po, mas yung pangyayari kasi parang mas mabuti, mas tumitibay yung loob ko na kinaya ko noon. So parang ayun po yung mararamdaman kinaya ko noon. So ngayon pa na may mga pagsubok pa na parating. So ayun po, ma'am, mas tumitibay po yung aking
pananalig, pananampalataya na mag-stay dito sa Israel kasi wala naman pong mas safe. Lahat naman po is mapapinas po, mapasa atin is kahit saan naman po kung hindi safe, kung ikaw mismo yung gumagawa ng ano, ma'am. So, mas safe pa rin po. Mas okay at mas panatag yung loob ko na nandito ako sa Israel, ma'am.